Ibig ko sabihin, hindi pwedeng mamangga sa dalawang ilog. Ang ibig sabihin dito ni Kuya Brooks, kausapin dahil hindi po pwede ang namamangka sa dalawang ilog. So, ibig sabihin, mamili na. So, ang tanong, sino ang pipiliin? Kung may ilalapit sa akin, hayaan na sa akin, di ba? Huwag paubayan nyo na lang sa akin. Ayoko na nung yung ilalapit sa akin, tapos pagkatapos kung pabahayan, iba na mag-vlog. Ang pangit na ng ganun. Dapat kung naipasa na, huwag ka na mag-expect. Hatiin na lang kaya natin si Guapa. Hatiin natin si Guapa at ang kanyang pamilya. Hindi literal sapagkat hindi naman mangyayari yan. At ang ginawa nila, pumunta po sila doon kay King Solomon at sinabi na sa kanya daw yung bata. Sa kanya. Ang sabi naman ng isang nanay, sa kanya. Ang sabi na naman ng isa, sa kanya. Hindi po pwede. That's mine. Ayoko na nung yung ilalapit sa akin, tapos pagkatapos kung pabahayan, iba na mag-vlog. Ang pangit na ng ganun, Basta ang pangit na ng ganung rules, di ba? Dapat kung naipasa na, huwag ka na mag-expect. Kasi, kaya nga ipinasa kasi di mo kayang tulungan. Di ba? Tapos after matulungan, saka ka naman papasok. So, ayun. Kung naipasa mo na, hayaan mo lang ako na yung mag-ano. Kasi, totoo lang, pag may ibang nag-vlog, di ako nangingialam. Hindi pa pwede ang mamangka sa dalawang ilog. So, saan ang mas matimbang? Iyon ang tanong. Namamangka sa dalawa. O, saan ka mas matimbang? Sa Kalingap o sa Team Guapa? Kung kayo ang lalagay sa katatayuan, sino ang mas pipiliin nyo? So, ang sinasabi ko ngayon, gusto ko lang malaman. Ano? Ang ibig ko sabihin, kausapin mo. Ibig ko sabihin, hindi pwedeng mamangga sa dalawang ilog. Ang ibig sabihin dito ni Kuya Brooks, kausapin dahil hindi po pwede ang namamangka sa dalawang ilog. So, ibig sabihin, mamili na. So, ang tanong, sino ang pipiliin? Gusto ko tong hamon ni Kuya Brooks. Alam nyo ba? Nang kanya pong hamunin o siya ay may hamon dito sa pinaalis o umalis sa Kalingap, alam nyo naman ang storya. Sapagkat sa kabila ng kanilang pag-alis ay bit-bit nila at gumawa po sila ng sarili nilang komunidad na Team Guapa. Ang galing. Ang galing naman. Yung sinasabi ni Kuya Brooks, yung kanyang hamon dito sa grupo na ito o doon sa founder nito, masasabi nating may substance. Mayroon ding sustansya na hindi ko alam kung ito ba ay kakainin o kakagatin nung kanya pong mga hinahamon. Sapagkat para magkaalaman na ng tinatawag po nating loyalty, yung ating pong kaloob-looban, yung ating pong puso, kung nasa tamang tao ba o nasa tamang panig. Hindi natin pinag-uusapan dito yung tinatawag na utang na loob, na lagi namang sinasabi ng iba dyan na utang na loob. Ako na magsasabi, utang na loob din. Tantanan na po natin yung issue na yan ng utang na loob sapagkat malinaw na po yan at nasagot na po yan ng bawat panig. Dito tayo mag-focus ngayon, mag-concentrate sa mayroong tunay na pagmamalasakit doon po sa beneficiary. Nung nakaraang live ni Kalingap Rab, sinabi niya na siya po ay na-disappoint sapagkat ipinasa na sa kanya, tinulungan, pinabahayan at pagkatapos ang mangyayari kapag nagkaroon na ng maraming sumusuporta, marami ng sponsor, ay bigla na lang babawiin in different way. Pagkatapos ganun-ganun na lamang. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, nung una na pinasa mo, hindi mo kaya. At ngayon may mga sponsor na kaya mo na. And the fact of the matter is, it's very obvious na ginamit mo lamang si Kalingap Rab o ginamit ang Kalingap. Pag sinabing paggamit, ibig sabihin, hindi totoo. Peke, bogus o iba ang motibo. Walang pagmamalasakit na tunay. That's very, very bad. You are not creating love. You are not spreading love. You don't have even love. Sapagkat, una't higit sa lahat, para masabing ikaw ay may concern. Ikaw ay nagpapahalaga. Dapat ang inaalis mo una't higit sa lahat,
yung pride mo, yung sarili mo, para sa kabutihan ni Ining. Pero makikita natin na hindi handa ang Team Guapa na isurrender. No? Ito pong si Ining na ipagpaubaya na lang sa Team Kalingap na doon naman dapat. Kung sinasabi nila na mayroon silang magandang relasyon o ugnayan, it could be behind the camera na hindi na kailangan pang i-vlog, hindi na kailangan puntahan pa na pwede naman sila makapag-usap. Kung pagtulong lang din ang pag-uusapan. Sapagkat kayang-kaya naman at napatunayan naman ng Kalingap nila, Kalingap Rab, nila Kuya Bal, na kaya po silang matulungan kasama ng mga nagmamahal na mga sponsor. Pero kapag wala ka sa Kalingap at nagbablog ka pa rin ng kanilang content, ano ang mangyayari ngayon? Ibig sabihin dito, kahit ayaw mang gawin na mamili ng pamilya ni Ining, ng pamilya ni Guapa, lalabas na sila po ay maiipit dito sapagkat deep inside, kailangan po nilang mamili at ayaw po nilang gawin yon dahil mayroon silang tinatawag na utang na loob. Yan ang gustong-gusto nyong banggitin natin. Utang na loob. Hindi naman sinisingil. Hindi naman ipinapamukha sa kanila. Kayo lang ang nagsasabi niyan. Yung iba lang ang nagsasabi niyan. Sapagkat ang bawat panig naman ay nagkatulungan kahit papaano. Ngayon, doon sa hamon ni Kuya Brooks na tanungin kung sino ang pipiliin ni Guapa ng kanyang pamilya. Ang Team Kalingap ba o ang Team Guapa? Diyan pa lang, makikita mo na maiipit na si Guapa. Maiipit na ang kanyang pamilya. Pero kung ikaw ay isang taong may dakilang puso, malinis na puso, na hindi mo hahayaang kailangan pang mamili si Guapa, hindi mo nahahayaang mamili pa ang kanyang pamilya, ikaw na mismo ang magpapaubaya dito kay Guapa para hindi na siya masaktan, hindi na siya maipit, hindi na siya mabash. Yun ang tunay na pagmamalasakit at pagmamahal. Maraming pwedeng tulungan pa, hindi lamang si Guapa. Bakit kailangan magsumiksik ka? O ngayon, mga Kalingap, mga ka-Adonis, doon sa hamon ni Kuya Brooks na papiliin si Guapa at ang kanyang pamilya, tignan natin kung ito ba ay applicable pa. At uulitin ko, hindi mo gugustuhin na mamili itong pamilya ni Guapa o si Guapa mismo. Kung ikaw ay may puso ng pagpaparaya at tunay, malinis, dalisay, handa kang magsakripisyo. Handa mo siyang ipaubaya sa Kalingap ilang tunay na pagmamalasakit. Pero hindi nga mangyayari. Diba? Ipinaglalaban pa rin nila. Kesyo, mabas yung kanilang sinusuporta na si Guapa, yung kanyang pamilya. Wala silang pake. They don't care. I don't care. Ang sabi nga nila, I don't care. Diba? Ito ang tanong. Paano malalaman ngayon kung sino ang tunay na nagmamalasakit kay Guapa? Ano ang karakter ng tunay na nagmamalasakit kay Guapa at sa kanyang pamilya? Ang Team Guapa ba? O ang Kalingap? Kung titignan natin, hindi naman kailangan mamili ng Kalingap magparaya. Sapagkat alam natin na ito pong si Guapa ay talaga namang beneficiary ni Kalingap Rab, beneficiary ng Kalingap. Ipinagkatiwala nyo lamang. Malinaw po yan. Marami pong testigo, marami pong ebidensya na ang Kalingap po at mga sponsor ng Kalingap ang tunay na nakatulong sa kanila. Mayroon lamang bahagi ang founder ng Team Guapa. Hindi naman natin inaalis yun. Pero kapag kapit ka ng kapit, no, mas makapit ka pa sa rugby o sa mighty band, ibang usapan na yan. Ayaw mo nang bumitaw. Selfish ka. Hindi tunay yung pagmamalasakit mo doon kay Guapa at sa kanyang pamilya. Gusto nyong malaman kung sino ang totoo? Yung tunay? Pag pinag-uusapan yung sakripisyo, tunay na pagmamahal? Ganito na lang. Hatiin na lang kaya natin si Guapa. Hatiin natin si Guapa at ang kanyang pamilya. Hindi literal sapagkat hindi naman mangyayari yan. At ito nga ang nangyayari ngayon. Kailangan pang hatiin talaga? Between Kalingap and Team Guapa? No. Alam mo, total naman, yung founder dyan, no, ang mga kasamahan niya ng Team Guapa, di ba nagpunta kayo ng simbahan? Pakitanong kay Father, no, itong istorya na to, ng 1 Kings, chapter 3, verses 16 to 28. Unang mga hari, kabanata 3, talatang 6 hanggang 28. 1 Kings, chapter 3, verses 16 to 28. Ito po yung istorya na kung saan nakita po ang katalinuhan nitong si King Solomon. Alam nyo na ang istorya siguro.
dun sa mga nagbabasa ng Bible. Yung talagang pumapasok sa simbahan, naiintindihan ng turo at isinasabuhay. Mukhang hindi nyo alam ang istorya na ito. Ang istorya ganito, makinig ka. Total marites ka naman eh. Makinig. May dalawang babae. Nanganak sila ng sabay sa isang bahay. So parang compound, parang ganon. Yung isa, na nanay, namatay ang anak. Yung isa, buhay naman. Siguro nagkaroon sila ng pagtatalo. At ang ginawa nila, pumunta po sila doon kay King Solomon at sinabi na sa kanya daw yung bata. Sa kanya. Ang sabi naman ng isang nanay, sa kanya. Ang sabi na naman ng isa, sa kanya, hindi po pwede. That's mine. This is mine. Anak ko siya. Nagtatalo yung dalawang magulang, yung dalawang nanay, doon sa bata. Maliban na lamang siguro, maisingit ko lang, kung kamukha ni Birador yun, yung bata na yun, malamang wala ng pagtatalunan. At baka magbigayan na lang yun. O, sa'yo na, hindi ko yan anak. Parang ganon. Pero hindi. Lahat silang dalawa, itong dalawang nanay nito, nagke-claim na yung nabuhay daw na sanggol ay sa kanya at yung namatay ay hindi sa kanya. So ngayon, walang testigo, walang nakakaalam kung sino talaga ang nanay nun. Lahat sila nagke-claim. So ang ginawa ni King Solomon, ang sabi niya, total, nagtatalo naman kayo, hatiin na lamang natin yung bata. Oh, parang kay Beyonce, kailangan pa nating hatiin, ganun ba? Ang sabi ni King Solomon, hatiin na lamang daw yung bata para sa kanilang dalawa. Yun ang order ni King Solomon. So ngayon, itong babae na nagpapanggap, payag siya na mahati na lang. No? Kahit mamatay yung sanggol, importante, walang makinabang. Ganun. Ang bad. Diba? Samantalang itong isang tunay na magulang na lumabas, ang sabi niya, huwag niyo pong hatiin ang sanggol. Papayag na po ako na ibigay niyo na lang sa kanya. Ito pong sanggol kesa mamatay. Handa siyang magsakripisyo para sa buhay ng bata ng sanggol na ito, na ipagpaubaya sa iba, na hindi niya gustong makita na ito ay makitilang buhay, na mawala ng buhay, ng dahil lamang sa pag-aagawan. At dahil dito, nakita ngayon ni King Solomon kung sino talaga ang tunay na magulang, at doon niya ibinigay ngayon ang sanggol, doon niya ipinaubaya sa tunay na magulang. Sapagkat ang tunay na magulang, nakita niya yung handang magsakripisyo, yung handang magparaya na hindi na kailangan pang mamili, hindi na kailangan mapasama pa ang bata para mapunta lamang sa kanya. Hindi niya maaatim na ang bata ay masaktan dahil lamang sa pag-aagawan. Nagsakripisyo siya at lumabas kung sino talaga ang tunay na magulang, sapagkat lumabas ang puso ng isang tunay na ina at dakilang pagmamahal. So, nagets nyo ba ang aral? Yung mga taga-Team Guapa dyan, nagets nyo ba? Kung hindi nyo nagets, total pumupunta naman kayo sa simbahan, pakitanong kay Father kung alam nyo yung storya na yan. Kung talagang may puso kayo na nagmamalasakit kay Guapa at sa kanyang pamilya. Hindi nyo hahayaan na kailangan pa silang mamili. Hindi nyo hahayaan na kailangan nyo pang paghatian. Magpaparaya na kayo, magsasakripisyo para sa kabutihan ni Guapa at ng kanyang pamilya. Yun, ang tunay na pagmamalasakit, hindi panggagamit. Yan. Oh. Ano? Gets? Sakit ba? Pwede kang umaray. Sabihin mo, ouch. Ouch. Yun lang.